Magandang gabi mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Ayan, at meron tayo ngayong i-review. So medyo inopen ko na. At ito ay inverter. Ayan, tingnan na natin. So bago ito sa market, no? Although sa China market pero wala pa akong nakikita sa Philippines. Baka magkaroon, no? So ito ay single phase ESS inverter. Okay? Iyan ang brand, no? ESS inverter. At ito na yung quick installation guide. Ayan. So meron pang factory test, ano? Factory test dito. Oh, malupit So parang quality assurance test ito. Ayan. So tingnan muna natin. Ito yung result ng kanilang report. Model SE. Ayan, pakita ko. Ito no, 6 kHb. That's D1 LB Eco. So, pass. Ayan, pumasa daw, pasado. At may mga criteria. Ayan, equipment, safety check, function test, may burn-in test. So, final test, ingress protection. Yun lang, ingress protection ay 20. Or 20. So, description niya, case sealing, sa criteria, atmospheric pressure is within the set range. Ayan, so lahat pasado. Pasado ang result ng test na ginawa dito. So ito na yung packing list kasama dyan. Isa-isahin natin, ano? Mamaya bubuksan natin yan, pero isa-isahin natin kung kompleto yung packing list na ito. Siyempre yung inverter, expansion bolt, battery terminal, PB connector, group PB positive, PB negative, removal tool for PB connector, mounting bracket, M4 screw, meter optional. City sensor to optional. 7 pin at saka 4 pin terminal. Ayun. Same dun sa city. Meter kasi ito Meter optional, city optional. M6 screw. Parallel cable optional. So, pwede rin palang ma-parallel ito. Quick installation guide, startup guide, factory test report. Yun ang pinakita natin. Factory test report, Wi-Fi module, quick installation guide. Meron din. Quality certificate and warranty card. Ayan. So, meron pang startup guidelines, ano? Solar Bolt. Ito i-download mo na yung application. Power inverter. Connecting the inverter. So, merong application para ma-monitor natin at ganito yung kalalabasan niya. So, pagka na-set up na. Ayan. So, ito yung sa app naman, sa app application para ma-monitor. Basta may wifi, ay makikita natin yung performance, kung ano yung activities na dapat makita sa inverter. So, tingnan natin mismo yung physical na unit. Ang bigat. Tingnan muna natin yung laman. Ano to? Ito yung sa sensor. Tanggalin din natin to. Uy, napakaliit. Sobrang compact ito Sobrang compact. Mabigat din kaya. Wow! Magaan lang. Ito na siya. Ito yung arrow, no? So, the dynabolt lang natin or expansion bolt, 3. Yan, tapos isasabit na yan dito. So, pakita natin matibay ito. Itong MC4 na to. So, ito yung matigas. Ayan, Gasmati. May terminal lugs pa. Disconnect. Under load. Ayan. So, ouch. Ayan, dito natin ma-open Dito. So, tingnan yung mga specs niya. Ayan, para malaman natin kung paano siya nabubuksan. Ayan, mayroon pang isa rito Tingnan natin kung ito talaga. Ayan, sa ilalim. So, pangalawang bolt. Dito. So, 3.
tatlo ha. Tatlo na bolts. Mabilis ha. Pang PB switch to ha. Papaikutin natin kasi maliit lang eh. So very cute. Ito na siya. Ito na, tanggalin natin. Oh, diyan. Ayun lang pala yung kumakapit oh. Ang liit. Ang liit. Okay ah. Ganda naman. Wala pa akong presyo nito ha. Huwag niyo muna akong tanongin ng presyo nito. So, wait lang ha. Pepesto lang natin na mabuti. Ayan. Okay. So, ayan muna. So, isa-isayin natin ha. Isa-isayin natin. At nang malaman natin yung kanyang specs. Ayan. So, una muna, no? Ito yung connection ng PB. Ayan. Ito yung positive sa PB2, negative sa PB2. Tapos itong another negative ay sa PB1 at ito naman ay sa PB1, no? Na positive naman yon, positive. Okay, so ito yung battery terminals. Negative terminal para sa battery and positive terminal para sa battery pa rin. Ayan. So, itong mga connection niya, pwedeng mag-parallel. So, mayroong communication cable lang, parallel 1, parallel 2. At ito naman ay para sa BMS communication. Itong side na to. At ito yung sa city sensor. No? Yun nga lang. Pagka ganito gagamitin natin, hindi na siya madudugtungan. Unless may hub. Ano, na parehas ng, tingnan natin kung ilang number to. 8 yata to eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. 8 pins. 8 pins ito. So, dapat 8 pins din yan. Okay, so ulitin ko lang ha, para sa parallel side ito, bawa dalawa o higit pang inverter, o higit pa sa dalawang inverter ang ipaparallel. So dito ang connection at ito yung sa BMS battery. Ano, battery naman ang connection nito. Tapos ito yung sa city sensor. Etong side na to para sa AC side naman to. Ayan. So makikita natin dito, mayroong para sa backup, line, neutral, at gen port, no? Neutral line, grid. Ito naman, grid ay line neutral. Ayan. So, yung backup, big sabihin, UPS din to. Or, load side. Sa ibang unit, ano? Ibang model or ibang brand. Ayan, load side ito, tawag dito. So, basically, yan yung usual na nagagamit natin. Ano? At tingnan naman natin yung capacity niya. Ano? Pagdating sa PB input, ayan, tagalid natin ha. So, makikita natin dito, yung PB, ibig sabihin sa solar panel yon. Okay? So, PB input power niya ay kaya niya ng 9,000 watts. Ibig sabihin, no, yung kung 6 kilowatts ito, itong inverter na to, pwede siyang mag-oversize ng input PB power ng additional 1/3, no, or 33.33% ng 6 kilowatts. Kaya, in total, naging 9,000 watts, no? 9,000 watts yan. Yung maximum PB input voltage, ayan, makikita natin, 500 volts DC. Kagaya din yan ng mga ibang inverter. Yung startup voltage, medyo mababa. Ayan, nasa 70 to 480, ano? Yun yung MPPT voltage range. Pero ang requirement niya na startup voltage ay nasa 90 volts. Ibig sabihin, pagka mas mababa kayo sa 90, kagaya niyan, 70, no? Ay hindi pa yan magi-start, no? Kasi yun yung kanyang requirement. So, yung maximum input current niya na 18. Ibig sabihin nitong 18 nito, dalawang solar charge controller nito, dalawang MPPT na nakalagay. Kaya 18 amperes slash 18 amperes. Yun ang ibig sabihin niyan. Yung kanyang short circuit current naman, no, ay 25 amperes, 25 amperes. Ibig sabihin lang, kung gagamit tayo ng DC MCB, dapat ay nandito sa range na ito yung magagamitin natin, no? Nasa 25 amperes. So, yun nga, na-mention natin, dalawa yung solar charge controller na ang type ay MPPT or Maximum Power Point Tracking. So, bawat MPPT may tig-isang string. So, ang pwede nating ilagay dito pagdating sa battery, ayan, pwedeng lithium ion, lead acid, basta nominal voltage ito ay kung
Kung lead acid, 48 volts. Kung lithium iron phosphate ay 51.2. At nagwo-work yan, no, yung battery voltage range niya from 40 volts DC to 60 volts DC. Yung discharge current niya, maximum charge and discharge current, no, parehas na 135 amperes yan. So battery type, lithium at saka lead acid, pwede. Yung protective class niya, 1. Yung overvoltage category, DC2 and AC3. Non-isolated ang inverter topology. Okay. So, ang ingress protocol ay nasa IP65, no? So, temperature niya ay pwedeng negative 23 degrees Celsius hanggang 63 degrees Celsius positive. Okay. So, ito, yung nominal output power niya ay 6 kilowatts. At yung maximum output power, maabot ng 6.6 volt amperes. So, yung rated AC output current, nasa 27.3 amperes lang yan. Pagka nagkaroon ng peak output power, aabot yan ng 7.2 kVA. 7.2 kVA. Yung peak output power niya in 10 seconds, no? In 10 seconds, nasa 10 kVA. At ulitin ko, no? Peak output power niya within 1 minute lang yung 7.2 kV volt amperes. Nominal output voltage at pwedeng 220, 230, 240 volts, no? At line neutral PE din yan. Kaya yung pinakita natin kanina. Yung output frequency nasa 50 to 60 Hz. Transfer time niya 10 milliseconds typical. Okay? Sa AC input naman, ito, kumokopya lang ito sa grid eh. 9 kilowatts naman ang input nito na kaya, no? Maximum input power from the grid. And maximum input current from the grid nasa 41 amperes yan. Pwedeng maglaro, mayroon siyang voltage range na tinatawag eh. Yung nasa 176 volts, mababa, hanggang sa 264 volts AC. At yung frequency, adjustable naman yan, hanggang 65 Hz. Okay. So, yan yung technical specs niyan. Pakita ko lang sa inyo physically. Pakita ko sa inyo yung likod. No, naka-heatsink din. Mayroong fan sa ilalim, no? Ayan. So, naka-heatsink at may fan. Pakita ko lang. Oops. Ayan, no? Mayroong fan. Ihigupin niya pataas para yung heatsink sa loob, ayan, mag-cool down. Do not disassemble, nakalagay. So, ito na yung mga glands, ano, na magsimula tayo dito sa grid at saka gen, pwedeng magsama. Gen port saka grid port, at yung backup. Ayan, backup load or yung essential load. Ito naman non-essential. Communication, battery, no, positive, negative. Yung sa MC4, ito naman, positive, negative, isang string lang yan. Okay? Hindi natin siya mapapaandar ngayon, kaya sa susunod na video, no, pa-andarin natin. At mapapakita ko yung setting. So maputing-maputi, ano? Maganda yung kulay niya. Ayan. So, yan ang bago nating unit ngayon. At dito sa gilid, ano, pakita natin. So, ito, yung sa PV switch ito eh. Kailangan pa ng flat screw para mailagay natin dun sa on. Ayan, oh. Ayan. Tapos ito yung inverter switch. Ayan. So, on and off switch, 5 seconds na ipipress, then magbi-beep, clear overload. So, yan ang physical na kaanyuan yan. So, bago tayo magwakas, mayroon pang mga protection yan. Based dun sa category niya, meron siyang protection category na class 1. Okay? Pagdating sa anti-islanding protection, meron din to. Yung AC overcurrent protection, meron din. Yung PV/AC overvoltage protection, ibig sabihin yung sa solar panel at saka sa AC input, ano, voltage, meron siyang protection. Yung AC short circuit protection, meron din. Kung nagkaroon ng short dito sa load side, itong backup, itong sa grid side, ayan, magpo-protect yan at mag-error yan, so hindi magpa-function pero protected. Yung reverse protection, meron din, may kasama yan. Surge arrestor type 3, ang kasama yan. So yung pinaka-dimension yan, ang width nito, 367
millimeter at yung height niyan, no, mula dito hanggang dito ay nasa 421 millimeter. At yung kanyang thickness, no, yung kanyang thickness, kapal ay nasa 215 millimeter. Ang bigat nito ay nasa 15.5 at 5 years yung warranty. So capable yan sa communication ng CAN for BMS at Wi-Fi. Okay. So pansamantala mga ka-solar ay yun lang muna mapapakita natin dito ngayon, ano, at abangan niyo ang susunod na video nito. Yun na yung sa pag-connect natin sa battery, tapos maglalagay din tayo ng PB at itatry natin yung mga settings na dapat na gawin. Tayo muna yung magpapaalam na mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.